Hi, tuloy natin yung kwentuhan natin. Last time, nabitin ko kayo. So, yun na nga po, diagnosed ako nung 1997 of August. First SEM, kailangan ko mag-drop ng 2 subjects ko dahil demanding yung aking kurso that time. And then, during that time, bumababa kami ng Manila sa NTTI. Hindi ako aware siguro dahil bata pa ako noon na may mga lab test kasi eh. So, kinukunan ako ng dugo and all. And then, nung natapos ko yung first SEM, mag-i-enroll na ako ng second SEM, Sabi sa akin, mag-LOA ka na or leave of absence sa school, sa university, dahil nag-match tayo, sabi ng kuya ko, match sa matching ng aming kidneys. And kung ano man tawag doon, 6/7 po yung aming matching. So, okay, hindi ko kailangan mag-enroll, nag-file ako ng leave of absence. Bumaba na kami ng Manila, bali, na-admit kami November 26, dahil 5 days daw akong paiinumin ng immunosuppressant. So, 26, 27, 28, 29, 30, December 1. During that time, nag-immunosuppressant na ako. May mga series of tests na po, yung sa kuya ko, yung tinitingnan kung ano yung kidneys na dapat kunin, yung mga ugat, kung saan ikakat, and so on and so forth. Napaka-medical po nito ha. Nung panahon na yon, ibang-iba po ang 1997 compared ngayon. Pagdating po sa kidney transplantation, wala po akong naalalang ethics na tinatawag. Ito po, ang naalala ko, kinausap lang ako ng madre, pero yung mga doktor, pumapasok, halimbawa yung anesthesiologist, o ini-explain kung ganito, and so on and so forth. Ang aking pong doktor ay ang director po ng National Kidney and Transplant Institute. Mas kilala pa siya noon bilang NKI lang, National Kidney Institute. Hindi pa siya National Kidney and Transplant Institute, hindi pa yan. So, ang doktor ko po ay si Dr. Wait lang, may kodigo ako ha. Si Dr. Filoteo Alano. Siya ang director ng NKI that time. At ang aking surgeon, nandyan pa rin siya. I'm sure kilala niyo siya. Si Dr. Benito Puruganan. Siya rin actually yung nag-ligate ng aking unang fistula dito sa aking left arm. So, siya po yung aking surgeon, si Dr. Puruganan, yung senior, and then si Dr. Alano yung aking nephrologist. Nagulat ako dahil siya pala yung director, pero napakagaling na doktor at nawala rin po siya. Ibang kwento pa po yan dahil next na naman yan. So, ang sa kuya ko, iba rin po yung surgeon niya. Hindi ko maalala yung, if I'm not mistaken, ang apelido po is Dr. De La Cruz. Kung kay Dr. De La Cruz of 1997, I'm sure mga consultant na siguro sila ngayon, nandyan sa NTTI kung nandyan pa sila. So, yun po, ang hindi ko makakalimutan sa series ng preparation ko, yung labatiba. Basta alam nyo na yan, may pinasok dun sa likod nyo na parang tubo, hindi ko po alam ang tawag dun, basta may sabot or something solution. Kasi naka-peritoneal dialysis ako, feeling ko natatakot akong mag-ere, kasi wala ka nang ilalabas. Latang-lata, talagang wala na akong ibubuga, kumbaga. Pero sige pa rin ang sige until nakahawak. Para talaga siya pelikula, nakahawak na ako dun sa wall ng banyo, sa tiles. Dahil, alam niyo po, para nang lalabas, sabi ko sa isang nursing attendant, sabi ko, ma'am, baka lumabas na ang bituka ko dito. Dahil, hindi ko na talaga kaluluwa na talaga lahat ng kaluluwa ko, I don't know. So, I'm sure, naiintindihan niyo ibig ko sabihin. So, yun po. Then, kinabukasan, December 2, pick up na ako. Sinundo na ako sa room ko ng alas 6 ng umaga, if I'm not mistaken. At tandang-tanda ko pa, excuse me, para siyang pelikula rin, yung nakahiga kang ganyan, tapos nakikita mo yung ilaw sa ceiling, yung dumadaan, parang sa pelikula talaga. And then pagpasok ko sa OR, hello po sir, ganito, ganyan. So sabi ko, tagilid ka, epidural yung aking anesthesia, tinatagilid lang ako, may tinusok sa likod ko. Hindi naman ako nasaktan. Siguro dahil mataas ang pain tolerance ko. I don't know. And then, sabi sa akin, may nilagay na konting na oxygen mask. Bilang lang po kayo ng 10 pababa. Tapos tulog na ako. At, nung una akong nagising, pagising ko, ang una kong sinabi dahil I was really groggy, sabi ko lang yung paa ko pakisarado kasi pakiramdam ko nakabuka, nakabikaka o nakabukaka ang aking paa, which is not. Hindi naman siya. So, nawala yung sense of time ko. Dahil hindi ko alam kung madaling araw o gabi. Tapos, ang maalala ko lang, hindi ko talaga makakalimutan. Sabi sa akin nung, I'm not sure, nurse yun or doktor, na nasa loob ng ICU or recovery room na may bintana sa NTTI. I'm not sure kung yan pa rin siya.
Okay na po, sir. Back to normal na po ang creatinine ninyo. Umiihi na po kayo. Ay, okay naman, umiihi pa naman ako that time. Pero normal na po lahat ang inyong blood results. So, ang nanay ko kumakaway sa bintana. So, dyan ko po kayo bibitinin. So, successful po ang transplant ko on December 2, 1997. Sa susunod nating pag-uusapan, sa susunod na kwento, pag-usapan natin yung quick lang yung buhay ko na 14 years, 13 to 14 years ng post-kidney transplant ko. Yung mga struggles, yung mga nangyari, yung mga, hindi naman siya mahirap, pero ikukwento ko po yung buhay ko kasi wala naman ako nakausap that time na other transplant patients eh. Isa lang, yung dati naming professor sa school na transplant patient din siya. That time, 25 years old na siyang transplant, 1997. See? So, abangan niyo po ang next na kwento ko. Medyo bitin, no? Pasensya na po, pero sana panoorin niyo pa rin yung mga susunod. Dahil hindi ko man ito matapos ngayong buwan ng July, susubukan ko siyang ituloy para meron kayong inaabangan. Dahil napaka-importante po ito sa mga nag-transplant at sa mga nagda-dialysis. So, yan po muna for now. Bibitinin ko po kayo, pasensya na po. At kung mayroon po kayong mga comments, may mga tanong na pwede kong masagot, dito na po kayo mag-comment sa aking comment section sa post na ito. Maraming salamat po. Ako po si Odi. Magpo 14 years na po akong nagda-dialysis ngayong buwan ng July. Follow me on Facebook for more. O, diba? Napakasaya ng buhay. Bye!